The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay each according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Dominic is an extremely important figure in the Catholic Church because of his contributions to the spread of the faith and at the same time to the care of the Church. We speak of his founding the Dominican Order or the Order of Preachers. Saint Dominic asked permission from then Pope Honorius to recognize his group of young men tasked to preaching the Word of God across Europe. And sensing the need to do it, Pope Honorius did not hesitate to give the recognition to Saint Dominic. At that time, he was an ardent preacher. He would accompany his bishop in the mission of evangelization and in combating the so-called heresy of Albigensian or Albigensian heresy. What is this heresy all about? Yung pong heresy na ito ay dinideny yung pong material worlds. And according to this heresy, everything that is material is evil. So lahat po na nakikita natin, dahil yan ay matter or material, evil yan. Rejecting, of course, the concept of creation, that God created the universe and everything in it. So ibig sabihin, kapag halimbawa ang paniniwala ng mga tagasunod nito ay ang lahat ng matter ay evil, dinideny mo na yung ginawa ng Diyos ay hindi mabuti. Samantalang ang Biblia ay nagsasabi sa atin, and God made everything good. If you recall and if you read the Genesis account of creation, it would always say there that God made everything good. Etong heresy na ito, lahat ng nakikita, pati na yung tao, siguro ay evil. So, hindi po ito tama. Kaya ang ginawa nitong si Saint Dominic ay labanan niya yung ganitong paniniwala na erroneous, mali, at hindi reflective of our faith. So, etong si Saint Dominic ay pinagpakitaan ngayon ng mahal na Birhen. In one of his sicknesses where he fell into a coma, the Blessed Virgin Mary appeared to him. And the Blessed Virgin Mary ordered him na i-propagate yung devotion to the Holy Rosary, especially focusing on the incarnation of Jesus. Bakit yung focus doon sa incarnation? Sapagkat doon ika-combat o di kaya lalabanan yung Albigensian heresy. Bakit? Kasi yung Diyos naging tao. Kasi yung Diyos na naging tao ngayon ay hindi naman purely tao, kundi siya ang ating tagapagligtas. There is that divine element in Him, pero purely tao din siya. So ito ay pangontra doon sa paniniwala na ang lahat ng matter, lahat ng nakikita natin, pati na yung tao, evil. So when God became man, that is tantamount to actually contradicting that erroneous doctrine or heretical doctrine called Albigensianism. So ito po ay namayagpag noon sa Europe, and then of course, Saint Dominic and all the other bishops who were very much concerned in protecting the orthodoxy of the church, naging triumphant sila sa paglaban sa ganitong heresy. So yun ang isa sa magagandang naging contribution nitong si Saint Dominic. But at the same time, yung isa pang magandang contribution nito ay yung propagation ng devotion sa Holy Rosary. Ngayon,
kapag nakakakita kayo ng mga Dominican, ang unang mapapansin ninyo, hindi yung habit, kundi yung napakaraming beads sa gilid ng kanilang, sa tagiliran po nila, beads of the rosary. Because Saint Dominic was credited also for propagating that devotion to the praying of the rosary. Kaya, ang dami-dami nilang beads dito sa gilid. Nung ako'y nag-aaral pa ho dito sa Santo Tomas, taking up theology and canon law, nakikita ko yung mga Dominicans naglalakad-lakad doon sa campus na nagdadasal sila ng rosary, hindi nila ginagamit yung andi dito sa gilid nila. Parang yon ay pang-display na lang. Siyempre, ang ginagamit nila, yung mga maliliit lang na rosary habang sila naglalakad. Sipin nyo nga naman, kung yung andi dito sa tagiliran, ang laki-laki nun, yun ang ginagamit nila pag nagdadasal. But the point of the matter is, there is that devotion to the praying of the rosary. And of course, Saint Dominic is also to be credited for taking care of the poor, side by side with Saint Francis, and for all you know, yung dalawang ito ay contemporaries. Saint Francis of Assisi, Saint Dominic de Guzman. Kung si Saint Francis merong Franciscan, si Saint Dominic merong Dominican. Ang tawag sa dalawang orders na ito, Franciscans, Dominicans, mendicant orders. Anong ibig sabihin ng mendicant orders? Sila yung mga pulubi. Okay? Mendicants. Bakit mendicant? Sapagkat hindi po sila nagre-rely sa kayamanan. Bagkus kung anuman ang nakukuha nila, ito ay kanilang ibinibigay pabalik sa mga mas nangangailangan. Mendicant orders. Again, this is another attribute of Saint Dominic de Guzman, who was love for the poor. At dito ay pinapakita ni Saint Dominic yung naging mission din ni Jesus na alagaan yung mga mahihirap. So, si Saint Dominic hindi lamang theologian, hindi lamang siya yung defender of the Catholic faith, apologist in a sense, dahil kinalaban niya yung Albigensian heresy, kundi siya ay kinilala din sa kanyang pagiging charitable, pagmamahal sa mga duka. Ngayon, habang nire-reflect natin ang kanyang buhay sa misang ito, ano kaya ang pahiwatig ng simbahan kung bakit ipinagdiriwang natin si Saint Dominic de Guzman at ang kanyang mga kontribusyon sa simbahan? Palagay ko, tinatawagan tayo dito yung pinakabuod na lang, yung pagmamahal sa Diyos. Yan po ay lagi natin napapakinggan, lagi natin kumbaga pinagdinilayan, pero hindi tayo dapat magsawa kapag tayo ay pinaaalalahanan pagmamahal sa Diyos. Nung dinedefend ni Saint Dominic ang doktrina ng simbahan, nung siya ay nangangalaga, tumutulong sa mga mas mahihirap, at nung siya ay tumutulong din sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, that is showing, or these are rather actions that show the love of Dominic for God. Sapagkat ang gawaing ito ay hindi lamang gawain ng isang pangkaraniwang tao, kundi ang gawaing ito ay reflective ng nag-uumapaw na pagmamahal niya sa Diyos. Ito ay pagtugon at pagtalima sa misyon ng Diyos. Hindi po natin matutularan si Saint Dominic sa lahat ng kanyang mga naging kontribusyon. Pero palagay ko, yung pagmamahal sa Diyos, in our own right, in our own little way, we can do that. Kung ano man ang pamamaraan ng pagmamahal sa Diyos, kayo ho ang bahalang magpakita nito sa inyong buhay. Kung magbibigay tayo ng ilang halimbawa, yung pagtulong, halimbawa, sa mga pulubi, sa mga nangailangan, sa mga nagugutom, this is a small way of expressing our love for the Lord. Isingit ko na. Nung nagkaroon po kami ng Presbyteral Council last Wednesday, ang Presbyteral Council, ito po yung pagtitipon ng mga advisor ng Arsobispo ng Manila. Nagkaroon po ng move na magtayo ng isang ministry for street dwellers. Ito ay napurbahan namin kasama ni Cardinal Joe Advincula kasi nakita na dito daw sa Metro Manila ang daming street dwellers. At isa sa mga gagawing konkretong aksyon para sa mga street dwellers ay parang katulad ng ginawa ni Pope Francis sa Vatican. Ano yun? Na magbigay man lang ng parang mga lugar kung saan pwedeng maligo ang mga street dwellers, pwede silang gupitan, doon sila kumain. Ito ay mga konkretong pagpapakita that we love
the poor. Because loving the poor is loving God. So Saint Dominic is an inspiration. And may his inspiration and deeds influence all of us in our way of doing or acting. Hindi lamang dito sa loob ng simbahan, tayo ay nagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Paglabas ng simbahan, marami din konkretong pamamaraan para maipakita ang pagmamahal sa Diyos. May Saint Dominic pray for us and guide us. Amen.